Hello guys, it's me, Heaven Summer, your Gen Z Guardian Angel. Yes, so itong video na ito is ginawa ko para sa mga graduating students sa college particularly. So itong mga i-share ko sa inyo is ito yung mga experiences ko, and at the same time mga natutunan ko, naobserbahan ko sa mga Gen Z, sa mga graduate, sa gagraduate, So, this past few months or mga weeks, marami akong mga nakita ng mga graduating students na nasi-share ng mga Facebook status nila, sa mga stories nila sa IG, related dun sa kanilang journey na mangyayari pagkatapos nilang graduate, which is malaking factor talaga, marami dyan ang mga nape-pressure, marami dyan ang mga expectations, di ba? Particularly kapag marami kang mga awards, may Latin honors ka, so may malaking potential talaga na malaki yung pressure na makuha mo. So marami yung pwedeng mangyari, marami yung pwedeng itanong sa'yo, hanapin sa'yo ng mga tao, ng family mo, ng kaibigan mo tungkol sa mga ganap mo sa buhay after mong mag-graduate, no? So bilang isang Gen Z, feel ko, alam ko yung mga nararamdaman ninyo, nararanasan ninyo, So kahit anumang social status ninyo, anong gender ninyo, may honor man kayo o wala, is alam ko yung inyong nararamdaman dahil papalapit na yung graduation, pero don't let yung mga expectations after ng graduation na ay overshadow yung celebration ninyo para sa inyong graduation, 'di ba? So this video is para sa inyo, para magkaroon tayo ng reflection, ng realization tungkol sa ating buhay after na ating college. So konting background lang sa akin, no? So after kong graduate ng Bachelor of Arts in Communication sa Marinduque State College, ngayon is State University na, so that was 2022. So before pala ako graduate, so meron na kaming after ng internship, no, parang meron akong 1 month, almost 1 month and 15 days pa na natitira para bago yung graduation. Kasi yung graduation namin is August. Nangyari yung kasi yun ay pandemic pa, may mga pandemic pang nangyayari noon. So medyo matagal. So ang ginawa ko noon is naging apprentice muna ako sa Sentro ng Wika at Kultura, sa same institution. So from that, no, hinintay ko lang na magkaroon ng graduation, so as someone syempre na eldest sa family, so it's very important for me na magkaroon na rin ng trabaho agad-agad, so after that, no, parang 2 weeks after graduation or after ko mag-graduate is nag-apply na talaga ako agad sa Marinduque State College para maging college lecturer, and I'm very thankful talaga dahil nabigyan ako ng chance na makapagturo at magkaroon ng experience sa field ng teaching, although I am a graduate of communication, so that is something I'm very grateful, so from that, hindi ko naman ganun na naranasan yung sobrang diin na pressure after ng graduation, kasi merong nakakuha, merong nagtiwala sa akin na institution, so from that point of view, ramdam ko pa rin yung mga expectations, yung mga hinihingi ng society, ng family nyo, it's either sa career path or sa financial aspect ng inyong buhay bilang graduate student, diba? So marami kayong pwede ma-accept na makuha ng mga rejections, marami kayong pwede matanggap na unfortunately we are moving forward for the next candidate, o kaya naman ay we are moving forward for the next process, however you are not included, ganyan. So ganun talaga, so maraming pwedeng mangyaring ganung process and expectation, unless meron kayong mga backers or meron kayong mga connections na, which is good din naman, hindi naman natin sinasabing masama at all yung magkaroon ka ng connection, so punta tayo dun sa mga part na yun, so pagka-graduate ninyo, syempre meron dyan magpapahinga, meron dyan maghahanap ng trabaho, meron dyan na
hahanapin yung gusto muna talaga nilang trabaho, ano. Pero dun sa mga wala naman ng options kundi tumanggap ng trabaho dahil kailangan na ng pera, so maraming pwedeng mangyari, marami yung pwedeng ma-build up sa sarili nila na kailangan ko muna itong tiisin kasi pride doesn't pay the bill, 'di ba? May mga ganung mangyayari, and that is okay, kasama yun ng process talaga. So kahit ako, from Bachelor of Arts in Communication, meron talaga akong interest sa writing, sa media. Unfortunately, hindi ko siya napuntahan kasi hindi ko ganun, let's say, hindi ako ganun kataas or kagaling pa pagdating sa part ng media. Though meron din naman ako mga skills and knowledge doon, pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon. So that's okay, to get some other part ng buhay natin, so we can try it next time. So from that point of view, so malaki talaga yung impact na ma-pressure tayo, particular sa Gen Z, sa kagaya natin, lalo na pag nasa-scroll tayo sa social media, makikita natin yung post ng ating classmates or batchmate, makikita natin, nasa ibang bansa na sila, meron na agad silang trabaho, meron na agad siyang magandang posisyon dito sa corporate world or dito sa government, which is talagang hindi may iwasan, so kaya sinasabi natin na meron kanya-kanyang timeline yung mga tao. Pero yung iba, hindi na rin talaga nila hinihintay yung para sa kanila or man yung desire talaga nila, kasi nandiyan na talaga yung pangangailangan na magtrabaho para sa kanilang wants, 'di ba? So luckily doon sa mga sa mga gagraduate ngayon na meron talagang privilege na makapili ng trabaho na gusto nila, that is a good thing. Pero pagdating naman sa mga walang choice kundi magtrabaho agad, mag-provide sa sarili, sa family, and other things in life na kailangan unahin, that is okay. So meron tayong ibang pwedeng gawin, marami tayong pwede pang explore, so malaki yung chance, malaki yung factor, kaya malaki yung puro malaki, nararamdaman natin na pressure kasi nga 'di ba senior high tayo, so meron tayong 2 years, so supposedly mga let's say 20, 18, let's say 20, 18, 20 is yung iba dyan may mga career na dating curriculum, pero dahil tayo ay may senior high school, so pagka-graduate natin ng 22, so yung talaga yung pinakang common age na pag pumasok ka ng first year college is 18 ka, tapos graduate ka niyan is 22 possibly, or ikaw ay 21 or 23, pero most commonly is 22 if 2000 ka pinanganak. So malaki yung factor na mapipressure ka talaga kasi 'di ba usually yung mga ganong age dati na kung makikita natin is build na sila, meron na silang talagang this level of independence and understanding sa kung ano yung nangyayari. So isama pa natin yung political aspect, environmental aspect, yung financial crisis na nangyayari, educational crisis, iba't ibang napakadaming factors na pwede mag-trigger ng ating pressure sa sarili natin. So lalo na doon sa mga gagraduate ngayon na 23 na siya, 24 na, 25, so okay lang yan. Hindi natin kailangang ipilit sa isip na ganito ganyan, kasi ganun din ako dati, pero I'm at this part na pinipilit ko yung sarili ko na it's okay to take it slowly, kasi I had this experience na pinorse ko talaga yung sarili ko na matapos itong gawin na to, kailangan makuha ko na to, pero hindi siya na agad-agad nangyayari. So instead is may mga bummer na nangyayari, which is something talaga na maisip natin na yung universe is working on its own. Parang gano'n, kasi kahit pilitin natin is may mga nangyayari na hindi talaga siya umaakba. So, kailangan lang talaga nating intindihin yung mga ganong klase ng sitwasyon sa buhay natin. So, yung mga ganong pressure talaga is nandyan. Pero kailangan nating iset sa ating isip na to somehow take it slowly. So, walang masama to work agad-agad. Walang masama kung magpahinga muna somehow.
So nasa iyo yan, and from that, malaking impact din na merong pagkat graduate mo ng college is hindi ka dapat nakafocus lang dun sa skills na meron ka or knowledge na meron ka dun sa bachelor's degree mo. Malaking tulong yung meron kang mga other skills na pwede mong pagkunan na hindi ganun ka-related. Halimbawa, marunong kang mag-makeup, marunong kang mag-edit ng videos, ng photos, so marunong kang magsulat, 'di ba, mag-hosting. So yung mga ganong bagay is pwede nyo muna siyang pagkunan ng mga financial o kaya naman ng mga income para somehow habang hinihintay mo yung para sa iyo is meron ka pa rin na pagkukunan ng pera. So malaking bagay yun. So alam ko naman ang mga Gen Z is talagang maraming kayang gawin lalo na sa mga panahon ngayon na marami tayong technology, marami tayong social media na pwede nating pagkitaan ng pera sa iba't ibang paraan. So it's up to you kung paano nyo yung gagamitin. So bilang Gen Z, marami din mga sinasabi tungkol sa generation natin, na mataas daw ang expectation natin masyadong sensitive. So maraming comments about sa ating generation. So as you grow naman is marami tayo marirealize. So bilang bata pa lang naman, is a process, learning, experience by learning. Marami tayong pwedeng makuha all throughout our journey. At hindi rin masama na maghingi tayo ng advice, mag-observe tayo sa ibang tao, at alamin natin yung mga possible pa na mangyari sa isang sitwasyon. So it's very normal din naman talaga na may mga masasabi ang mga tao sa paligid natin, 'di ba? Lagi sinasabi, yung mga kabataan na yan, yung mga generation na yan, ganyan. So nakakadagdag siya ng mga pressure, pero syempre we have our own decision, we have our own timeline, and we have our own goals in life. So nasa iyo kung magpapa-pressure ka, pero kung ako yung tatanungin mo is mahalaga na you know how to control yourself. You know how to set yourself in your own pace. Wag ka magpadala agad-agad. So marami rin ako mga nangyari decision dati na bigla-bigla rin ako napag-decide, which is mali. So though mayroong part doon na nakatuto ka naman, natutunan mo na dapat pala hindi ganon. So it's a matter of learning talaga. And from those things, magagamit mo yun all throughout your journey pa. Sa tatagal pa. So kung kayo sa mga graduating students dyan, na college students, so enjoy nyo muna yung natitirang days or weeks bago kayo tuluyan na maging parte ng totoong mundo. Lagi natin sinasabi natin yun na bakit hindi ba totoo yung nasa classroom ka? Pero yes, it's real din naman talaga, pero ibang level yung setup after your college days. So ibang level, ang dami mong ma-encounter, sobrang dami, and the responsibilities. Yung mga ganitong aspeto kasi hindi siya ganoon natuturo sa college or sa education, sa formal education. Unless meron kayong teacher or professor na talagang mahilig mag-share ng kanilang life experiences, which is a very good thing. So sa generation natin, sa mga ka-Gen Z dyan, that's alright. So take time, take pause, breathe, explore what else you can do para hindi ka ganun ma-pressure sa trabaho na gusto mo. So you can explore different path, different ways. So pwede kang trabaho sa government, sa corporate, or mag-self-employed ka, kumuha ka ng sariling pera sa iyong pamamaraan, 'di ba? So napakadami. So the thing is, isa sa mga factor na pwedeng makaiwas or makabawas ng pressure is that meron kang sarili mong skills or meron kang sariling set of income. So kahit ano man yung sabihin ng ibang tao is that meron kang pera na hawak, nakakagawa ka ng pera on your own. So yung mga ganong bagay, so sabihin man nila, ay bakit ganyan ka pa rin, hindi ka, di ba ikaw graduate, di ba may license ka, di ba may honor ka. So despite of all of those things is meron ka pa ring hawak na alam mong kaya mong gawin
with or without your bachelor's degree. So, lalo na kapag napagsama mo pa yun, mas better. So, ganun talaga marami ang pwede natin mapag-usapan tungkol sa mga ganyang topic sa graduating students. Pero for now, ang masabi ko pa lang sa inyo is enjoy nyo muna yung rest of the weeks na ikaw ay isang college student at waiting pa sa graduation. So sa next video naman, pag-usapan natin yung mga pwede nyong i-prepare, yung pwede nyong gawin after ng graduation, 'di ba? Kung gusto niyo magtrabaho agad or magpahinga. So comment down sa ating video kung ano yung mga gusto niyo malaman, gusto niyo matanong, ma-reflect, 'di ba? So para sa mga kagaya nating Gen Z, ay pwede natin pag-usapan dahil mas makaka-relate tayo sa mga ganitong usapin. So don't forget to follow this account, Akads by Heaven Summer, and like and share our video. That's it. Thank you. Bye.